5 sikreto ko para magtagal ang isang lalaki sa'yo at sa relationship nyo. And this is no joke. Trust me, kapag alam mo ito, may mga alas ka or alases kasi 5 na pwedeng pinanghahawakan mo or pwede mong gawin or ibigay sa isang lalaki para meron ka ng kasiguraduhan na hindi kanya ipagpapalit, hindi kanya iiwan, at mas lalo kanyang mamahalin at papahalagan pa. So, ano pang hinihintay mo, kaibigan? Excited na akong mag-share. I hope naman excited ka din na malaman ito. Pero bago natin simulan yan, of course, huwag niyo po sanang kakalimutan na bigyan ako ng thumbs up. Mag-comment down below kung ano yung mga naintindihan nyo. And even yung mga hindi nyo naintindihan. And even mga suggestion nyo. And bibigyan ko po ng time na basahin lahat ng yan or mag-reply sa mga messages or sa mga comments nyo. And please also, share this video para meron pa tayo matutulungan ng mga kababaihan. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. Alam nyo, napakahalaga kaibigan na dapat alam nyo or kilalanin nyo ang nature naming mga lalaki. Kung ano ba talaga yung gustong-gusto namin. Kasi kapag nalaman mo yon, of course yun yung ipro-provide mo para sa kanya. And of course, kapag yun yung ipro-provide mo para sa kanya, ma-addict kami. Mababaliw kami. Kapag nababaliw kami sa isang babae, of course, hanap-hanapin namin what's the reason pa para ipagpalit, para maghanap pa ng iba. Of course, wala na. So, proceed na po tayo sa number 1 na dahilan kung bakit hindi kanya iiwan or hindi kayo ipagpalit ng isang lalaki. Of course, you need to have a lot of sex. Yung mga religious po na tao, dun muna kayo. Or makinig muna kayo sa akin bago kayo mag-react ng kung ano-ano. You know, there's a reason kung bakit binigay ni Lord yan sa atin. To enjoy, hindi lang yung gumawa ng bata, but magkaroon ng pleasure para ma-enjoy natin yung paggawa natin, yung proseso, kung paano gumawa ng bata. At the same time, actually, that is spiritual. The more na nagkakaroon kayo ng sex, the more intimate you become. The more na mas na-establish yung connection ninyong dalawa. Kasi sa tingin natin, ginagawa natin yan physically. Pero sa totoo lang, yan po ay spiritual. Mapapansin nyo, the more na nagkakaroon kayo ng sex, the more na mas na-i-love kayo sa isa't isa. The more na mas nagkakaroon kayo ng connection sa bawat isa. That is why it is very important na magkaroon ng healthy na sex life. Karamihan po sa mga hindi nagtatagal na relationship ay unhealthy ang sex life. Bihira mag-sex. Alam nyo, ang katotohanan, kahit itong mundo na wala si Jesus sa kanila, or sabihin na natin na hindi pa ligtas, marami ang nagtatagal. Why? Tanungin mo sila. Buhay na buhay ang kanilang sex life. Yung babae, hindi nila palaging pinagdadamot yung kanilang katawan sa partner nila. Kasi sabi nga sa Bible, wag mo ipagdamot yung katawan mo. Kasi hindi mo na yan pagmamayari, kundi pagmamayari ng partner mo. So may mga time na wala ka sa mood or ayaw mo lang. Of course, pinag-uusapan nyo yan. Pero yung mindset mo sana is to make your man happy. That is why pagbibigyan mo. That is why gagawa ka ng way para magkaroon ng pleasure sa kanya, para mas ma-enjoy niya yung relationship niya sa'yo. In that way, trust me, mababaliwan sa'yo. Sex is life sa aming lalaki. Napaka-importante pa. That is why, kapag hindi mo pinagbibigyan sa gabi or sa sex, tignan mo, tinatamad yan magtrabaho. Tignan mo, palaging galit yan. Tignan mo, unproductive yan. Most of the time, hindi ko sinasabing all the time. That is why, kapatid, please, sex is life. You need to have a lot of sex. And you will see, kayo din lang ang magpapatunay. Kayo din lang ang makakakita ng resulta nito. Okay? Number 2, support, especially sa pagpo-provide. You know, of course, hindi lahat ng tao ay nagkaroon ng chance na yumaman agad bago magpakasal o bago pumasok sa isang relationship. But, one of the reason kung bakit ang isang lalaki umaalis or humihindi sa relationship kapag pagod na yan sa pagpo-provide, lalong-lalo na kung yung partner ay gastadora. Lalong-lalo na kung yung partner ay maraming luho and mas malaki na yung expenses kaysa yung income. That's the problem. So, kung gusto mo, napalagan ka ng isang lalaki, you need to support him financially. Kung kaya mo makapag-provide, then do it. Except kapag siya na mismo ang nagsabi, no, I need to do this because lalaki ako, I need to provide for you. And of course, i-support mo siya, hindi lang naman sa finances. Of course, imasahe mo siya, pasayahin mo siya, bigyan mo siya ng maraming sex. Of course, do that. But my point here is that support him, especially sa mga business na sisimulan niya, or sa career niya, or sa job niya. Yung mararamdaman niya yung support mo kahit itong mundo ay tatalikuran siya
pero andyan ka na nagsusupport. Trust me, papahalagan ka niyan. Sino ba namang tao ang ayaw ng support? Of course, wala po. Or meron man, bihira lang. Trust me, kapag naramdaman yun ng isang lalaki sa'yo, what's the point para ipagpalit ka niya? Of course, mas lalo kanyang mamahalin, mas lalo kanyang papahalagan. Okay? Number 3 na sikreto ay peace of mind. Alam nyo, karamihan po sa mga babae, hindi kayang may provide ito. Lalong-lalo na yung mga maiingay, lalong-lalo na yung pag-uwi pa lang sa bahay, naku, ang iingay na, hindi alam ayusin yung mga bata, hindi alam, ang gulo-gulo ng tahanan, ang gulo-gulo ng bahay. Of course, alam natin na meron mga working na mother, syempre naman, pinag-uusapan yan. Of course, pwedeng i-schedule nyo yung anak nyo magtrabaho. But my point here is that you can able to provide peace sa kanya. Yung tipong uuwi siya dahil pagod na pagod siya and feeling niya or alam niya na pag uwi niya is meron kang magko-comfort, meron kang peace para sa kanya, na imbes na alam niyang magsusupport, alam niyang kapag kausap ka ay napapagaan siya, pwede kanyang higaan ganun, pwede kanyang pag-openan yung kanyang nararamdaman or sakit na kanyang nararamdaman. In that way, mararamdaman niya yung peace of mind. Hindi yung pag-uwi niya, ikaw pa yung number 1 na mang-judge sa kanya kapag nagkamali, kapag pumalpak siya sa buhay, ikaw yung number 1 na mang-judge, mang-condemn sa kanya, at mang-pull down sa kanya, at mang-discourage pa sa kanya. Walang peace of mind. Walang peace. Okay? Yung pag-uwi niya, ikaw pa yung nagbubunganga sa kanya. Buti yung boss niya, hindi siya binubungahangahan. Pero ikaw yung nagbubunganga sa kanya. Walang peace. Pag-uwi niya, panay ka duda, panay ka selos, panay negativity yung ibato mo sa kanya, stress pa yung bato mo sa kanya. Wala pong peace. Hindi or bihira lang yung lalaking nag-i-stay ng ganyan. Meron man, pero pinagtitiisan na lang. Hindi nagiging masaya or hindi nag-enjoy sa relationship. That is why most of the time, naghanap yan ng iba na babae na kaya makapag-provide sa kanya ng peace of mind. And wala na tayong magagawa kung hindi mo yun kaya. That is why, ngayon alam mo, then try to provide that thing sa kanya. And you will see. Ikaw din lang magbe-benefit. Ikaw din lang mag-enjoy. Proceed na tayo sa number 3, I believe. Or number 4. Space. Napakahalaga po ang space para sa mga lalaki. Of course, may time na ibigay namin sa inyo, sa family, sa mga anak, sa ating dalawa, loving, ganoon. But, gusto rin namin ng space. Gusto rin namin na lumabas kasama ang mga kaibigan, lumayo muna ng konti, magpahangin, magkaroon ng me time. Napakahalaga po yun sa amin. Huwag ka pong magagalit o huwag mo pong isipin na masaya pala siya kahit wala ka or hindi kanya kasama. No. Sometimes, naturally, kailangan natin ng space. Kailangan natin ng dumistansya. Lalo na kung stress kami sa trabaho at sa buhay at pagod na pagod sa pagpo-provide. That is why, bigyan mo siya ng space. Huwag mo palaging kinukulit sa tawag or chat kung gusto niya ng space. Kung gusto niyang lumabas, kung gusto niyang mag-isa muna, ibigay mo yun sa kanya. Huwag ka kasi palaging natatakot na ipagpapalit niya. Hindi. Hindi naman ganun kadali na lang ipagpalit mo yung taong mahal mo. Hindi. May time man na matetempt siya, but I don't think so na kaya kanyang ipagpapalit. Especially kung genuine yung pagmamahal mo. Especially kapag naibibigay mo sa kanya. Itong 4 na i-share ko sa inyo. I don't think so. So, bigyan mo po siya ng space. And kung gusto mo din ng space, ibigay mo din or sabihin mo din sa kanya para ibigay niya yun sa'yo. Okay? Napakahalaga po yun kasi sa aming mga lalaki. And then, last but not the least, this is the very important and I believe 100% convinced ako na ito or siya lang yung kayang nagpabago sa akin as a relationship ko. His name is Jesus. Siya po yung bumago ng mindset ko, ng mentality ko, the way I look at my wife, the way I see her, the way I care for her. Nag-iba po mula nung nakilala ko si Jesus, nakilala ko po si Jesus. Siya lang po ang dahilan kung bakit kahit may mga problema, o bakit kahit nahihirapan na sa buhay, ay kaya ko pa rin mag-provide, kaya ko pa rin tumayo. Because He is the one who's giving me strength. He is the one actually who's making me fall in love with my wife. He's the one to push me to love my wife more and to support her more. He is the one. Siya lang po yung nag-isa ko, sekreto, sa totoo lang, sa buhay ko. And I'm here to tell you also na kaya niya rin or gusto niya rin i-provide yun sa'yo. Gusto niyang pumasok sa buhay mo. Gusto niyang makialam sa relationship niyo. Gusto niyang ma-establish yung relationship ng partner mo at ikaw mismo sa kanya. If you have that intimate relationship with your partner or your husband has that intimate relationship with the Lord Jesus, trust me, hindi man
sa walang problema na darating? Of course, meron. Pero iba po yung saya, iba po yung lakas, iba po yung pakiramdam kapag kasama mo palagi ang presensya ng Panginoon. Kapag palagi kang nagre-rely sa Kanya. Hindi ka papagod na palaging by your strength na lang, by your might na lang, by your hard work na lang, doon ka na lang nagre-rely. You know, minsan, it's okay na mapagod ka na. Kasi hinihintay ni Lord na mag-rely ka sa Kanya because He can able to give you rest. Trust me. He is able and 100% wants to give you rest. So I hope na meron po kayong natutunan sa video na ito. I hope po na bless kayo. Please share this video and maraming salamat. God bless.